Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MG Kiambao Reyes. Isinare niya ang opinion ni ex-Supreme Court Justice Noel Tiham tungkol ito sa warrant of arrest ni Senator Bato. Okay. Question, is a Filipino who evades a warrant of arrest from a foreign jurisdiction a fugitive from justice? Ito ang sagot. Under Philippine jurisprudence, a Filipino who flees or evades law enforcement to avoid prosecution or punishment is legally considered a fugitive from justice. Okay? However, whether you are classified as one under foreign jurisdiction depends on specific legal procedures and bilateral arrangements. Okay? Ibig sabihin, kung ang korte sa Pilipinas nag-issue ng warrant at tumakbo ka, fugitive ka. Kaya lang kung foreign court ang nag-issue ng warrant, hindi. Sabi niya, depende sa mga agreements. The concept breaks down into the following. Okay, i-summarize ko na lang ha. Medyo mahaba-haba itong ito ang kanyang sinabi. Philippine law enforcement are not legally authorized. Meaning NBI are not legally authorized to automatically execute a warrant of arrest issued by a foreign court. Under Philippine jurisprudence, foreign warrant do not have automatic enforcement power. Executing such an arrest requires strict adherence to domestic laws. The Philippine Constitution requires that any arrest on local soil must comply with the Bill of Rights. Warrants must be validated and issued by a competent Philippine judge after a determination of probable cause. Yan po ang pahayag ni dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Hindi mo automatic na enforce ang warrant of arrest galing sa foreign court, specifically ICC. Dadaan ka muna sa mga korte. Ganun lang yun. Dahil may Bill of Rights. Nakalagay sa Bill of Rights yung karapatan mo, may rights ka to due process. Kaya tama ang stand ng DILG, tama ang stand ng PNP na hindi nila i-enforce yung ICC warrant of arrest ni Senator Bato dahil hindi dumaan sa korte. Idaan nyo muna yan sa korte. Kung ang ating local court nag-issue na ng warrant of arrest kay Bato, yun na, pwede na. So, dito na, malaking debate ngayon. Kasi maraming nagsasabi na dahil lang daw sa Republic Act 9851, automatic na daw na pag may warrant of arrest ang ICC, diretso aresto. Iyon ang ginawa nila kay Tatay Digong. Dahil daw yung Republic Act 9851, para bang inalaw niya na ang ICC is another layer of court in the Philippines. Bagay na hindi sinang-ayunan ni Supreme Court Justice Marvic Lunay. Sa isang pahayag, cleaner up niya yan na ang Rome Statute ay hindi naipaloob lahat. Hindi naipasok lahat sa RA 9851. Kinopya lang niya yung mga serious crimes. Yun ang pinalakay sa batas na ito at naglagay ng parusa. Kaya lang, ang RA 9851, hindi automatic na inadapt niya lahat ang kabuuan system ng ICC. Despite ang ICC naman, sa kanilang Rome Statute, I think Article 59, very clear, nakalagay doon na any warrant of arrest na issued ng ICC pagdating sa isang bansa, dapat idaan muna sa competent legal authority.
Kaya, anyway, hintayin natin. Ako, excited na akong hintayin ang desisyon ng Supreme Court doon sa petisyon na sinampa ni Senator Bato. Ang sumagot na ang Solicitor General, sinasabi na ibasura ng Supreme Court yung petition dahil enforceable daw kaagad ang ICC warrant dahil sa Republic Act 1951. Nako, hindi naman ako lawyer, kaya lang, opinion ko lang ito. Siguradong mananalo. Sa tingin ko, mananalo si Senator Bato sa kaso niya sa Supreme Court na hindi dapat i-enforce kagad ang ICC warrant of arrest. Nakikita ko na magiging dismayado ang Malacanang paglabas ng desisyon na yan. Hopefully, tama ako. Kaya lang, I might be wrong. Let's pray na manalo si Senator Bato sa kanyang kaso. Kasi sa ngayon, nandyan na back to usual, nagtatago. Sabi na Auntie Claire, masyadong dismayado daw ang Pangulong Marcos dahil nakatakas na naman si Senator Bato. Instead na nasa kamay na nila, nagpumiglas, napalpak ang NBI. Ayun, nandun, nagtatago na ulit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.